Ozamis City ug Misamis Occidental sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC maing adlaw. Ako si Dasil Tumotikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Hapsay nga pagduso sa sertipiko di kandidatura sa mga usamisnon nga magpapili sa BSKE 2023 na pahigayon. Mga programa ug mga kalihukan sa LGU Osamis kabahin sa 123rd Civil Service Month celebration nakahanay na. 38th graduation sa skala malampusong na pahigayon sa Osamis City. Digital payment sa public mall ilusad sa Osamis City Hall. Second PMFC MISOC simultaneous implementation sa Comelec checkpoint alang sa BSKE 2023 gipahigayon sa Osamis. Dili matukib nga kalipay gibati sa usa na usab ka inahan nga natabangan sa dako nga payronon sa hospital. Kini ang maditalye sa Ozamis Today. Hapsay nga pagduso sa sertipiko di kandidatura sa mga usamisnon nga magpapili sa BSKE 2023 na pahigayon. Gitutukan ni Bernal Tecson ng maong balita. Anyang report. Gibutyag ni Osamis City Comelec Officer Attorney Roslyn Hagunya Smith nga mukabat sa total nga 1,368 ka mga usamisnons nga nagpuyo gikan sa 51 ka mga barangay ng syudad ang hapsay og walay hasol nga nakasubmit sa ilang Certificates of Candidacies kon COCs para makaapil sa umaabot nga October 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Dako akong pasalamat no sa tanan nga mi file ni sa ilang kandidatura, ni file sa ilang certificate of candidacy sa miagi nga sa 6 days nga ato ang gihatag nga schedule kay sa ilang pag-ani dinhi order ang senaryo, wala ta ingon nagkagubot, and then plus star ang inahang pag-ani dinhi. You can imagine 51 ka barangays ang Osamis City, dayon ang ilang pag-ani na by schedule gid siya ba. So mo atong nahapsay gid ang ato ang overall rating gid niya is hapsay siya. So pasalamat ko sa tanan nga may dagan. Para sa kategorya sa pagkapunong barangay matod pa ni Attorney Smith, adunay 93 ka mga individuals ang magpapili sa pagkakapitan sa urban and rural barangay sa Osamis City. Samtang 711 ang nagsubmit sa ilang COCs sa pagka-barangay kagawad. 92 usab ka mga batan-on edad 18 anyos hangtod 23 anyos ang magpapili sa pagka-chairman sa Sangguniang Kabataan o SK Chairperson. Samtang 472 ang nagpa-elect as Sangguniang Kabataan members sa 51 ka mga barangay ning atong syudad. Ang barangay and Sangguniang Kabataan elections nga ibagayon ni tuiga may kalainan kung ikumpara sa nakalabayng mga eleksyon. Sa pagkakaroon, pagkatapos makasubmit ang usa ka individual sa iyang COC kon Certificate of Candidacy sa opisina sa Comelec, automatic na siyang ikonsidera nga kandidato. Gumikan niini, obligado na silang tanan nga motuman sa gisitar nga mga reglamento o patakaran sa Comelec para sa BSKE 2023. Lakip na niini ang paglikay sa premature campaigning o wala sa tiempo nga pagpangampanya sa katauhan para mopabor sa usa ka kandidato.
Gipaklaro ni Atty. Smith nga angayan nga likayan sa usa ka kandidato sugod sa Setyembre 3 hangtod sa Oktubre 18 ning tuiga ang pag-distribute sa extraordinary social services nga dili regular nga ginabuhat kaniadto sa usa ka politiko before the campaign season. Karon sa kandidatura sa pagka-barangay, wala na naman gyud tay gitawag og public mga barangay official. In fact, ang ilahang pag-file sa ilang certificate of candidacy, wala man siya nagpasabot nga ilan ang undangon ang ilahang obligasyon sa ilahang matag barangay. So nagapadayon ang mga regular nga mga paghatag og serbisyo kay gitawag man nato ni siya og social services. So ipadayon nato ni notwithstanding the fact nga na-file sila sa ilang certificate of candidacy. In fact, dili sila considered resigned sa ilahang trabahoon diha sa barangay. Only that ang gi-restrict sa ato ang Commission on Election is ang paghatag og mga serbisyo nga beyond ordinary. Nga dili siya natural no sama sa kanang dili man siguro natural nimo na magduol ka sige, galamano ka sige, and then gahatag ka og mga ayuda nga matawag og extraordinary apan katog yung mga gitawag na to emergencies no nga gikinahanglan pud sa ato ang mga nagpuyo diha sa barangay ato yun na siyang ipadayon kay wala na siya na-appeal og kanang gitawag sa premature campaigning. Lakip sa premature campaigning matud pa sa COMELEC officer ang pagpatapot sa mga campaign posters, pagsuot og t-shirts nga may nakaimprintang dagway sa kandidato bisan pa man kon wala kini mag-ingon nga iboto siya. Bawal na siya. In fact, kanang pagbutang nimo og poster gali nga wala bisan gali wala butang ni og vote for unsa nang kanang di ba nang naibuta og boto kana siya premature campaigning na siya. Pagkangalan nga nagbutang ka og pangalan nimo imuhan nang gipang post apan sa kanimang gud ato untang hunahunaon nga sa ato ang pagdagan ani nga posisyon naapod tay mga matawag og oposisyon. So kung nakita ninyo nga aduna na inyohang mga ngalan nga nabutang diha nga basin lahi pod ang gibutang no lahi ang gabutang, so ikaw na mismo ang mutangtang ni ana kay dili man ka pwede mo ingon nga dili ako'y gabutang ana so dili ko ma-charge. In fact, kay nagsayod man ka nga bawal pa ang campaigning at this time, so kung naay mga poster nga na nabutang diha in your name, ikaw mismo mukuha ni ana no kay usahay magud mapasangin lang ta sa mga butang nga wala nato buhata. O pwede po imong kontra mo kuno butang ana no. Butang so mao na nga kung ikaw nasayod ka sa balaod, ikaw na mismo ang mutangtang bisan nakapangalan na sa imong mga poster. Sakop usab sa Prohibited Acts sugod sa September 3 hangtod Oktubre 18 ang pagpost sa campaign propagandas diha sa Facebook, TikTok, Instagram o sa bisan asang social media platforms. Bisan gani ang pagpatapot sa mga campaign posters sa mga pribadong sakyanan o sa mga private households. Lakip na po na attorney ka na magsuot og t-shirt nga nainawong sa kandidato. Bawal po na siya. Munay gitawag nga tanan nga mga klase. In fact, bawal pod ang ato ang kanang social media kanang sa FB, sa TikTok. Bawal na siya karon kay apil naman na siya sa atong premature campaigning. But on October 19, ang imong pag-campaign wala gi-restrict, pwede sa personal, pwede pod sa online. So 10 days lang ang inyong pag-campaign sa bisan unsa nga paagi, pwede ninyo na siya mabuhat kay wala na nag-restrict ang ato ang balaod. Now as for posting sa inyong campaign materials, sa pagkakaroon gi-prohibit gyud ang pagbutang og poster sa mga private property. Bisan pag unsa nga size no. Kay sa ako nang naingon kani adto nga pwede man ang pagbutang irrespective sa sizes sa poster sa private property. But that would happen or that will happen only on October 19 pa. This time, bisan private property ang nabutangan og dako ang size na the more nga nag-premature campaigning na ta. Matud pa ang makalapas nga kandidato ang pasakaan og kaso sa COMELEC og posibleng ma-diskwalipika kung iyang baliwalaon ang reglamento nga gipatuman sa Commission on Elections. Unsay angayan nga pagabuhaton sa usa ka kandidato nga may napost na nga campaign propaganda diha sa social media? Kini ang advice ni Attorney Smith. Well, kung naana sila na post nga mga like katong sa ilahang COC nga ilamang gyutong gi-post no. After adto ug mahimo ilaha gyud siya nga
kuhaon sa pagkakaroon. Kay dili ra ba nila madinay nga kanang ilahat dili to ilahang account kay naara ba po naka-post ang ilahang mga picture dito nga with na ICOC ngunana no. So katong nagbuhat ana okay lang to na may day kay within 24 hours murag mawala man siguro ang kuan. But this time kung naagid sila yung mga posting on Facebook, Instagram or unsa pa na diha nga social media account, dako paghangyo nga ilaha sa karong i-remove at this time because on October 19 pwede na nila ipadayon ang ilang propaganda. Giputyag usab sa Osami City Comelec officer nga effective na usab sa pagkakaroon ang gun ban sa tibuok nasod hangtod sa Nobyembre 29 niining tuiga para masiguradong peaceful and safe ang umaabot nga eleksyon pang barangay. Gibawal ang pagbiyahe o pagdaladala sa bisan unsang klaseng armas de fuego o explosives kung walay clearance o permiso gikan sa Commission on Elections, particular on the Committee on the Ban of Firearms and Security Concerns. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang regular checkpoints sa entry and exit area sa Osami City ug may mga on-the-spot checkpoints na usab mga gipatuman ang Philippine National Police, matud pa ni Attorney Smith. Okay, ang atong checkpoint diri sa Osami City is duha ka buok na allocated diha sa kanang diri dapit sa Gango og sa Labinay ba na diha. So mo gina ito ang kanang established nga checkpoint. Now, although naata nang duha, aduna sad sila ginakandak nga spot checkpoint. Oh, so kuan na siya. Sila ilahan na nga discretion but of course because sa ato ang coordination with the PNP, close coordination sa atong PNP, every day gina-report nila og asa sila ga checkpoint. And for us also to kanang report no the matter of kaning ilang conduct sa checkpoints sa namin reporting every day sa amo apon nga regional office. Sa katapusan, may pahimangno para sa mga kandidato sa barangay ang sangguniang kabataan elections si Osami City Comelec Officer Attorney Roslyn Hagunya Smith. Well, ang ako araman gyud no is stricto gyud ang Commission on Election as regards campaigning. So we regard that as premature campaigning. Kung karon na ka nagsugod na may gitagal ang balaod nga mo campaign ta. Please bear in mind that October 19 is the start of the campaign period. Prior to that date is not allowed good ang pag-campaign. So hopefully everybody will comply para hapsay ta nga mokandak sa election. Ang purpose nato is mo serbisyo makahaso sa sugod pa lang daan compliant na ta o kung sa gi-require sa atua. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat Bernald. Mga programa ug mga kalihukan sa LGU Osamis kabahin sa 123rd Civil Service Month celebration nakahanay na. May report is Leoncio Midario. Matag bulan sa Setyembre gisaulog sa tibok nasod nga Pilipinhon ang Civil Service Month. Kinisubay sa Presidential Proclamation No. 1050 Series of 1997 nga nagdeklarar sa bulan isip Civil Service Month. Kiniusab naghandom sa pagkatukod sa Philippine Civil Service pinaagi sa Public Law No. 5, an act for the establishment and maintenance of an efficient and honest civil service in the Philippine Island ngatong 19 sa bulan sa Setyembre 1900. Dini sa dakbayan sa Osamis, gipaabot ni Konsyal Lorly Puentes Sepres ang chairperson sa Committee on Civil Service sa Konseho ang nakahanay nga mga programa o kalihukan ni bulan sa Setyembre. Atol sa gipagayong flag raising ceremony adlong Lunes, Setyembre 4 nga gitambungan sa mga kawani sa lokal o nasyonal uban sa mga membro sa City Council nga gipanguluhan ni Osami City Vice Mayor Simplicia Bibineri, Konsyal Catherine Katkatlem, Konsyal Lorly Sepres, Konsyal Saulo Salvador, Konsyal Rilinda Bation, Konsyal Attorney Marcelian Tapayan o Konsyal Attorney Daniel Lau. Sumala pa ni Konsyal Sepres nga karong Setyembre 11 adlong Lunes maoy opening sa Civil Service Month celebration sa dakbayan sa Osamis. Pinaagi sa usa ka santos nga misa alas 5 sa buntag ganito ipagayon sa amphitheater sa Osami City Wellness Park.
og isunod gilayon ang parid ilibot ning dakbayan nga pagatambungan sa mga city officials, mga empleyado sa lokal ug nasyonal og musangko ang maong parid ngadto sa Usami City Hall ground alang sa usa ka programa. Setyembre 11 ngadto na sa Setyembre 15 mao ang sports competition ug ang singing contest, og sa Setyembre 20 ipahigayon ang medical consultation ug bloodletting diha sa City Hall lobby, og pagka Setyembre 25 ang General Assembly sa Carriage 2 nga dito'y pagayon sa Usami City Gymnasium, og sa Setyembre 29 adlong Biyernes mao ang Employees Family Day nga adunay attire nga bohemian nga dito'y pagayon sa Usami City Gymnasium, og pagka Oktubre 2 mao ang culmination program sa Civil Service Month celebration. Sumala pa ni Konsehal Sipres nga nining pagsaulog sa Civil Service Month atong ipakita ang panagiusa, teamwork, ilabi na diya sa atong pagpanarbaho. Ako lang ipuno na atong ipakita ang ang kooperasyon, kolaborasyon, kaning panaghiusa, unity, teamwork, kamaradiri, kay mo man ni purpose sa ato ang civil service. O aside na sa magamit nato na diri sa atong activity ug ato pud nang i-apply sa atong trabaho. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medali. Salamat Leoncio. 30th graduation sa Scala malampuson nga napahigayon sa Usamis City. Ani ang report. Nagdala sa tema nga ICT, Promoting Creativity and Innovation through Lifelong Learning and Good Governance, malampuson nga napahigayon sa dakbayan sa Usamis ang ika-30 nga graduation ceremony sa Scala kun sharing computer access locally and abroad Agosto 31, 2023 nga gipahigayon sa Usamis City Gym. Gihatag ni Mrs. Marivic Caaminio, City Social Welfare and Development Officer, ang confirmation and message sa gihimo nga seremonya, samtang si Mr. Raji Gomez uban si Miss Jenny May Dizon ang mihimo sa presentation and awarding sa outstanding and meritorious Scala graduates. Sa ngalan ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr., gipahayag ni City Vice Mayor Simplicia Bebineri ang usa ka inspirational message nga nagdasig sa mga graduates nga gamiton gayud ang kahibalo nga nakatunan ug nakuha pinaagi sa Scala project. Not all is interested to this particular skill. Why? Because it's not job. Only some people are. But they have to congratulate you because you did so well and now you are on the portals of this graduation. So once again, in behalf of our city mayor, my colleagues in the city council, we would like to urge you that you have to make use of the knowledge that you have acquired, the skills training that you have acquired in this particular endeavor. Gamitan yun ang ninyo, kanang inyo naghibaluan karon, and practice that as often as possible para dili matayan. Si Vice Mayor Neri uban si Konsehal Attorney Marcelian Tapayan, Konsehal Cecil Co, Konsehal Junjun Sakin o Konsehal Erwin Ochavillo uban si CSWD Officer Caaminio ug mga guest ang midistribute sa certificates ngadto sa mga graduates. Mipaambit usab sa ilang words of impression ang former Scala graduates nga naglakip kang Mr. Raji Gomez, Angelita Oliverio sa batch 55 and 56 ug Lonida Carrion sa batch 57 and 58 nga nakabenepisyo og natabangan gayud sa maong computer literacy program. Gisponsor sa Asenso Usamis Administration, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office, Youth Information and Communication and Technology Training Center ang Scala project. Gipaila-ila pag-usab sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal human sa duha ka tuig nga pagkaundang tungod sa COVID-19 pandemic. Ang Scala Computer Literacy Training nagtumong nga matabangan ug masangkapan ang nadesbentaha ng mga sakop sa komunidad nga ma-develop ang kahanas ilabi na sa paggamit sa computer.
Ang programa orihinal nga nag-cater sa mga out-of-school youths apan gipalapdan ug nag-accommodate na usab sa uban pang kwalipikadong mga trainees nga walay gisitar nga age limit. 59 ka mga trainees, 11 ka mga kalalakian ug 48 ka mga kababayinan ang nakakumpleto sa 9 months nga training. 6 ka bulan nga theory ug 3 months on the job ug midawat sa ilang mga certificates atol sa graduation ceremony. Lakip sa mabgraduar ang mga trainees nga nakakumpleto sa training ubos sa administrasyon ni former Ozames City Mayor ug karon Congressman Ando Waminal apan wala makapaso sa physical graduation tungod sa restrictions nga gipatuman tungod sa pandemya. Digital payment sa public mall ilusad sa Ozames City Hall. Ma-report si Adoni Dicena. Gikatakda nga ilusad sa Asinso Ozames Administration ang digital payment sa Ozames City Public Mall karong September 21. Nagkanayon si Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga sa pagkakaroon ang mga vendor sa Ozames City Public Mall gipailalom na og orientation seminar aron masayod sa teknikal nga pamaagi sa pagbayad og GCash, Paymaya ug uban pang digital payment services. Kaabag sa kagamhanang lokal sa pagbansay sa mga negosyante sa public mall ang mga personnel sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga nangaging regular session sa konseho, gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang katuyuan sa pagmugna sa maong ordinansa aron mas kombenyente pa tali sa mga customer o sa mga negosyante ang transaksyon sa pagbayad. Apan gipasabot sa konsehal nga dili mabalaka ang mga public mall goers nga wala pay bisan unsang digital payment account gumikan kay dawaton lang gihapon ang mga customer nga mobayad og cash. Honorable Sir, I can remember also that in a meeting with the Bangko Sentral ng Pilipinas, Pamanila, and local personnel of the Central Bank with the City Mayor and other stakeholders, this week April 48 will be the schedule for the orientation of the market vendors. Base ni Mayor ang schedule. Orientation of? This week, the orientation of the market vendors by batch. By batch sila. We have more than 500 market vendors. Base in 3 batches. Then, tentative schedule on September 21 will be the launching of the program sa katong digital payments for our market stakeholders ano ba? Alang sa Ozames Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Adoni. Second PMFC MISOC simultaneous implementation sa Comelec checkpoint alang sa BSKE 2023 gipahigayon sa Ozames. Atong dawaton ang report ni Glenray Roluna. Tukmang alas 12 kadlaw natong Agosto 28 tuig 2023 hingpit nang gipatuman ang Comelec checkpoint alayon sa election period nga gitakda gikan Agosto 28 hangtod Nobyembre 29 base sa calendar of activities nga gipagawas sa Comelec bahin sa barangay ug sangguniang kabataan elections karon tuiga. Atol sa unang adlaw sa pagpahigayon sa Comelec checkpoint ang force commander sa 2nd Provincial Mobile Force Company kon 2nd PMFC nga si Police Lieutenant Colonel Peter Ryan Revillas linawas nga may inspeksyon sa ilang checkpoint nga nahimutang sa Barangay Bungbong aron sa pagsutas kahimtang sa unang adlaw sa implementasyon niini. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Revillas nga sa ilang pagkandak sa checkpoint visual lamang kini og mangayo og pipila ka mga gikinahanglanong rekwisitos sa mga motorista sama sa ilang driver's license ug OR ug CR sa ilang bihikulo nga mausab ang ilang naandan nga ginabuhat kung sila mag-checkpoint ug gipasabot usab sa force commander ang kabahin sa giimpusar nga gun ban. Of 12:01 nag-start ta sa ato ang kick-off or launching sa ato ang effective karon man gud sa election period na. So start na sa ato ang gun ban and kick-off sa ato ang inspection og checkpoints sa Comelec checkpoints na to diri sa whole not only diri sa to sa MISOC but the whole nationwide. So simultaneous ni siya kanang
tanang stations o tanang region nagkanda kani nga activity. Okay, sa paglabay nila sa checkpoint sir, unsay dahuman sa mga katawhan, kinahanglan ba silang munaog or visual ra to buhaton? Same ra gyapon as the say process nato sa checkpoints, but specifically kami nagkan lang gyapon sa visual, but ipaigting lang gyapon, intensify lang gyapon nato ang mga the usual activities kung ikandakan checkpoints. Sa pagpatuman nato sa gun ban sir, kay sayra na to, patuman sa karon ng gun ban. Yes, effective karon na implemented na nga ito ang gun ban. So, bawal na mo dala og armas, bisan og ganing lisensya without the authorization from the COMELEC na mo dala sila. Only authorized persons ang mo dala, especially PNP, NAF. Samtang si City Election Officer Attorney Roslyn G. Smith gidayig ang nahimong kaabtik ug kusganon niya partisipasyon sa mga kapulisan ug armadong kusog ding nasud kabahin sa pag-implementar sa COMELEC checkpoint. Maayo sa bangilang nahimong koordinasyon sa nasangpit nga mga ahensya. Good thing ang atong PNP no is kanang kuan good sila, very active no and supportive kay sila sa conduct yun nga karon nga election. In fact, last 12 o'clock midnight nagkandak na sila og checkpoint, and then as per our directive we are to monitor to monitor and to do the inspection man 7 o'clock pa man kaganina. We went there, and again to ang atong PNP dito nagkandak na sad sila og kanang checkpoint, and not only dito nga mga PNP today daghang nag-anhi diri like the army, AFP and PNP again telling us. And then from time to time gahatag sila og mga schedule sa ilahang checkpoint in places here in Osamis City. And my instruction of course for them to always coordinate with the COMELEC just in case naa sila yung mga conduct na checkpoints, so that if naay mga issues to arise, dali ra nato ma-monitor ang mga inaani nga mga checkpoints. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa Senso Osamis Free Hospitalization Program update, dili matukib nga kalipay gibati sa usan usab kainahan nga natabangan sa dako nga bayro nun sa hospital. Atong idawato ng report ni Mary Ann Lumapas. Usa sa natabangan sa Asenso Free Hospitalization Program ang malipayong mipadayag sa dako niyang pasalamat sa administrasyon ni Osamis City Mayor Attorney Henry F. Buminal Jr. Gisaysay ni Mylene Bonita, 39 years old, nga nagpuyo sa Purok 1 Pantaon, Osamis City, nga na-admit ang iyang anak nga si Dailin Bonita, 4 years old, sa MUMC o Misamis University Medical Center tungod sa pneumonia o bacterial infection. Mao nga midangop dayon siya sa Asenso Osamis Administration tungod sa kadako sa ilang excess bill nga mikabot sa kantidad nga 16,974.10 centavos. Dili gayud masukod ang gibati nga kalipay ni Mylene sa diyang nasayran niya nga gi-zero balance sa Asenso Free Hospitalization Program. Gidugang pa niya nga ang iyahang anak usa-usab ka PWD o person with disability ug naoperahan usab sa iyang kasing-kasing. Ug tungod sa kahimtang sa iyang anak kadaghan nga higayon siya miduol sa Asenso Osamis Administration. Ug wala gayud siya napakyas tungod kay natabangan gayud siya ug nahatagan og kasulbaran ang iyahang problema sa dako niyang excess bill. Mao lang ito sir ni ang akong tuyo diri is katong sa amo ang medical assistance nga sa mo ang bahin sa kabahin sa mo ang bill sir ba nga dili man jud namo makaya nya kay since naaman ning propaganda ni mayor nga nindot jud kaayo siya ba kay daghan jud siyang natabangan ba bahin ani yang programa sir dako jud kay tabang ni sa amo sa tinuod lang. Ako ang anak sir nga kuan 4 years old to siya dahil kuan man to siya PWD po to siya sir kay naoperahan to siya sa kasing-kasing mo tong isudjud kayo nga unya-unyaon ang yang case mo tong sayang heart sir. Karon ang iyahang gibati ron sir is kuan pneumonia kay weak man gud siya og baga sir. So may gani kay naaning programa ni mayor. Dali ra jud kayo sa amo murag nakagaan sa amo ang kahimtang ba nga ana nga dili na mo makaya ang mga baylay ronon.
kuan 16 kapin sir nya kay dako kay kog pasalamat kay nasiro jud in town. Oh, salamat jud kaayo. Matod pa niya na dili matukib ang gibati niyang kalipay ug dako kayo ang iyang pasalamat ni Governor Henry Buminal, Congressman Ando Buminal ug ilabi na ni Mayor Attorney Inti Buminal nga hantod karon gipadayon kining maong mga programa nga naghatag og dako kaayong tabang sa mga katawhan sa dakbayan. Mao to daghan salamat sa kani nga kuan nga propaganda ni Mayor. Dako jud kaayo siya nga katabang sama sa amo ang dili jud makakaya sa mga balay ronon. Salamat jud kaayo Mayor. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Osamis News Channel. Ubus sa pagdumala sa LGU Osamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry Inti F. Buminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kong Ando Buminal, Attorney Inti Buminal ug Asenso Osamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang Asenso Osamis News Channel team, Yonsho Midalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humua Texon, daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.